Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang haliman hapon o gabi, Brother Joto muli nagbabalik sa part 2 ng Ang Divorce o Divorcio. At ito ay yung pangalawa. At nung nakaraan ay kinakailangan putulin ko na ng konti sapagkat meron akong importanteng bagay na dapat tapusin din. At ngayon nagbabalik ako. So bali dito ay ganun pa rin at kung saan ko naiwan ay doon ako bumabalik. May kasabihan nga tayo, di ba? Sa Biblia, kung saan ka roon nadapa ay doon ka bumangon. Hindi pwedeng gumapang. Totoo yun eh. Kapag kung saan ka na stumble, doon ka tumayo. Huwag kang gumapang. Kasi hindi paggapang ang solusyon para ikaw ay makatayo. Kinakailangan tumayo ka. Use your 2 feet para makatayo. Ay nakasabihan talaga. Kahit sa Biblia meron nun kasabihan. So dito, natapos tayo sa Mount of Sinai. Doon pabalik ako ron. Kaya nakita ni Moses na kinakailangan magkaroon ng divorce. Doon niya talaga nakita yun. Kasi yung 10 Commandments, isa sa sinabi niya na yung sinabi ng Diyos, huwag kayong magkukumit ng adultery. Adultery, yung lalaki may asawa, yung babae may asawa rin. Pagkatapos, nagkaroon sila ng illicit sexual relationship o kahit nagbunga yun o ano, that's adultery. Kahit yung isang binata na ginawa niya ay naging syota niya, yung may asawa, kahit hiwalay ng matagal pero hindi divorce, ay adultery. At nagsisimula ang mga bagay na yun sa pamamagitan ng covetousness. Huwag mong i-covet o nanasain ang asawa ng iba. Kahit sa mga social media, di ba? May mga picture na pinagnanasaan ng isang tao o isang lalaki, yung picture, gusto niya makilala ng personal yung babae, covetousness yun. So dito sa Mount of Sinai, tulad na sinabi ko, yung tinatawag na Desert of Shur, S-H-U-R, nasa bandang paanan ng Mount Sinai yun. Yung bundok ng Mount Sinai ay a little bit farther. At ito ay, kung makikita nyo sa mapa yun, yung parang triangle na gano'n yun eh. Nandun yun sa Tapos yung Saudi Arabia doon na sa kabila. So nangyari dito, dahil ang mga Israelites ay 400 years doon sa Egypt as slave, doon sa land of Goshen. Kaya pinili nila yung Goshen kasi maraming grass doon, damo. At nagka-cattle o nag-aalaga ng mga cattle, yung ninuno ng mga Israelites. So naging taga-alaga sila. Kaso yung mga bull o cattle ay para sa mga Egyptian, sagrado yun. Para mga Hindu, sagrado yung baka sa kanila. So they consider it na Diyos yun ng mga Hebrew. Tapos sa Kanaan naman, yung Diyos ng mga Canaanites, ng mga Girgasites, Jebusites, mga Amorites, ay si Moloch. Si Moloch ay ang Diyos na yon ay bull o parang toro, baka, ganun. Pagkatapos, meron siyang yung picture na nakaganon yung kamay, tapos yung yung ulo ay bull, tapos parang tao yung katawan. Nilalagyan nila ng apoy yun. Pagkatapos, basta kukuha sila ng sanggol, mangi-snatch sila sa gusto nilang sanggol. Pag mainit na yung kamay na gano'n, parang kaldero, parang kawali, iahagis yung bata ron, di lusaw, sunog ang bata. Ganon sila. Ngayon, dun sa Egypt, the same din yun. Na ang Diyos ng mga Egyptian, yung bull, ay, kasi yung tandaan nyo Canaanites, lahi ni Ham yan, mga Hamites. At yung sinabi kong mga Philistine,
Sila yung sa Biblia na Captorites, sa Captor, Crete ngayong Crete na island. Pagkatapos, na admix sila ng mga taga-Greece. Kasi island yun, naging sea people sila. Sila yung nanirahan sa Gaza, sa Ashdod, yung sa Mediterranean, dun sa Mediterranean na seashore na yun. Na ngayon ay merong Rafah o Jaffa, Jope noon. Dun sila sa line na yun. Tapos ang bandang ulunan, ayun yung mga Syria, Lebanon. Tapos sa malayo ay Turkey na, Anatolia. Ganun. So, sila yung mga tumira doon. Ngayon, ito yung Goshen, ito yung sa Bible na Pihahirot, mga ano lang mga 20 miles lang yon away. Pagkatapos yung isang lake doon na Tanis, doon dumadalo yung tubig pababa doon sa Goshen. At doon maraming reed. Ang tawag doon sa river na yon ay tinatawag na Yumsuf. Yung tinatawag na Sea of Reeds. Doon sila tumawid, hindi doon sa Red Sea ng between Arabia at yung tinatawag na yung Red Sea, yung Africa tapos Arabia. Hindi doon. Hindi sila doon tumawid. Dahil hindi po pwedeng habulin ng mga Egyptian yung mga Israelites doon sa desert, dahil alam nila yung desert na yon ay ibig sabihin yung kung tatawid sila dito sa Red Sea, syempre bababa sila ng todo, ano na yun, Sudan or Ethiopia, hindi doon. Kaya yung sinasabi ng ibang preacher na basta naniwala lang Red Sea, kasi ito yung maling translate sa Bible. Yung Red Sea, imbis na Sea of Reed or Reed Sea, nagkulang ng E. We don't know how they do that. Kasi wala pa noong mga correction sa ganun. It's actually sa Hebrew, hindi nagbago. Yumsuf ang tawag nila. Sea of Reeds o Reed Sea. Kasi namumutakti yung dami ng mga reed. Doon sinabi ko sa inyo parang kawayan na kulay green. First hand o actual ko nakita, nahawakan din yun nung nandun ako sa deployment ko. So yun, ginagawa nilang alak. Napapatulo nila yung sap o yung mga matatamis na katas noon at na-ferment nila. Ginagawa rin papel yun, papyrus reed, di ba? Ginagawa rin nila. So doon sila tumawid sa Yumsuf, sa Sea of Reed. Parang ang ilog na yon, river yon. It's not a sea, hindi yung Red Sea mismo na malaki. Yun mismo yung Sea of Reed. Kasi hinarang sila doon sa Pihahirot, hindi sila makakapunta sa kanan. Ito yung Goshen. Ito yung dito banda na yung Philistia. Pupunta lang sila sa parting north nila, tapos kakanan na. Nga nakita ng Diyos naaatras sila. Tsaka God knows their hearts. Pinabalik sila. Bumalik kayo. Ito yung Goshen dito sila. Malapit lang ng konti sa Goshen. Pero hindi na sila pwedeng bumalik ron. Kasi yung attacking forces ng Egypt nandun na. Dito sila ngayon. Kasi yun din yan time na talagang pinersecute ng gusto ng Egypt ang mga immigrants. Sa parting papuntang Alexandria, Egypt, yung norte na, kung saan yung malapit yung ginawang Suez Canal ngayon, nandun. Doon naman yung mga yung mga sinasabi ko sa inyo, mga Hyksos. Yung mga Hyksos na yon ay mga Semites yon, mga Arameans, Aramaic ang salita nun. Sila yung nag-stay na doon sa bandang Syria at saka yung sa lugar ng Aramea at saka yung parting malapit na sa Turkey ngayon. Doon na sila. So pero mga Semites sila, galing sila sa lahi ni Sem. Yung mga Israelites, bumaba sila papunta doon sa river, hindi dagat 'yon. Kaya sabi nila, wala na bang paglilibingan sa amin sa Goshen, sa Egypt, at dito mo kami dinala.
Di ba sabi ng Biblia ay nahati yung dagat? Sabi nahati, di ba? It's in the Bible, nahati. Kasi first time pa lang nila makakita ng ganun. Yung mga Israelites. Alam niyo kung anong kaugnayan nito? Doon sa nangyari sa Santorini, yung volcano, noong 1600 BC, eksaktong-eksakto. Kasi 2000 BC, naiprophesy na ng Diyos kay Abraham na 400 years, o more than 400 years, apat na salin lahi, magiging slave ang mga Israelites sa Egypt. After 4 generation, babalik sila. So, eksaktong-eksakto. Yung mga Minoans, mga salbahing lahi rin yan. Mga ano sila ng Greeks at saka mga Mycenaeans. Related sila sa mga Philistines. Kasi nag-admix yun. Lahi ni Ham na si Captor, dun tumira sa Crete o Crete na dati ay Captor ang pangalan. Kaya Captorites. May plano ang Diyos eh. Kasi kung masasalakay ng Israel yung Philistine, kasi para hindi magpadala ng joint forces o ng reinforcement mula doon sa Santorini yung Crete o Captor. So, ganun ang nangyari ho nun. Na 2 birds in 1 stone ang nangyari. Yung tubig doon sa lake na yon, yung Lake Tanis, hindi Nile River. Nile River, doon pa yun eh. Kasi dito na lang banda yung Goshen eh. Yung Lake Tanis, umurong ang tubig. Di ba sabi, nagpaihip ang Diyos. Umurong ang tubig. Kasi, kasabay ng mga pagputok ng bulkan doon. Yung tubig doon sa lake, parang sinaksyon. Kasi yung volcano ron, sa Santorini, yung mga vents doon sa under ng Mediterranean Sea, kaduktong doon sa Egypt. Kaduktong doon. Nahigop yun. Umihip ang hangin, sabi ng Biblia, umihip ang hangin at hinati ng Diyos. So nakatawid sila, lumitaw yung lupa. Dahil wala naman silang karwahe, puro lakad sila eh. Kasi mahaba yung ilog na yun eh. Hindi naman sila pwedeng umikot, sa sila iikot doon. So kinakailangan tumawid. Pero nandun pa rin sila sa Egypt. Nandun pa rin sila. Ito yung Goshen, ito yung tinatawag na lake o yung ilog na river. Yung river na yun. Parang ano ho, alam niyo yung river sa atin sa Pilipinas, let's say Pasig River, hindi naman ganun dati yun eh. Halos ganun kalaki. Malaki lang ng konti yung Tanis River. Parang ganun. Tumawid. Wala silang tatawiran eh. Hindi sila pwedeng umikot. Ang layo ng ikutin nila, tapos babalik sila, masasalubong sila ng mga army ng Egyptian. So ang ginawa ng Diyos ay si Moses, pinalo niya yung gumanon yung Nung pagpalo ni Moses, nagkaroon ng earthquake. Yung Santorini sumabog, yung volcano. So, iba yung nangyayari doon. Tandaan nyo. Kasi, two birds in 1 stone. Dahil para pagdating ng araw ay hindi magkaroon ng reinforcement yung mga Philistine doon sa Captor. Kasi kamag-anak nila yon. So, nangyari, yung tubig ay humawi. Makikita natin na miracles na nangyari doon talaga. At the same time, merong natural calamities na nangyayari doon sa parting malapit sa Greece, sa tubig doon sa Santorini, yung volcano ron, nasa Mediterranean Sea. Nakalakad sila ngayon. Tapos sasabi ng Biblia, para daw wall ng tubig na hati. Nakatawid sila. Kasi ang lapad lang nun, ang lapad nun, hindi naman milya-milya layo nun eh. Malaki lang ng konti dyan sa Pasig River.
Kasi Pasig River, kita ng kabilaan ng ano. Yung malaki lang kasi nga, nalagyan na ng mga bahay yung Pasig River. So doon ang, yung mga sundalo, yung mga forces ni Ramesses, ay na-stuck dun sa, kasi merong clouds na talagang humaharang sa kanila. That's an act of God. Yung nangyayari doon. At nakatawid yung mga Israelites. Yung mga Egyptian ay hinabol nila bago pa makarating doon sa tinatawag na Shur, na siyang lugar ng tinatawag na Sinai. Ayun ang flatland ng Sinai. Yung kabila, yung bundok naman. Umano sila ron. Sinubukan nila tumawid. Dahil lake yun Ano yung river, putik-putik. Nabaunsa yung mga karwahe nila mabibigat About 300 pounds hanggang 500 pounds yun. Tapos yung kabayo, syempre kabayo lang yun. Doon sa gitna, na-stuck sila. Nagpa-piling up sila. Halos lahat sila doon na-stuck. Biglang bumalik yung tubig. Kasi nagkaroon ng tsunami. Dahil doon sa lake na yon, yung tubig ron, fresh. Sa manggagaling ang fresh di sa ilalim. Dinandun yung mga, the scientists discovered it. Yung mga vents nandun, may volcanic vents. So, sila, parang pinampnag ng yung hangin, biglang lumabas. Nalunod sila lahat. Tapos naglakad na sila doon sa papunta sa disyerto. Hindi naman talaga sila padadaanin ng Diyos sa disyerto Doon talaga sa parting norte, pagkatapos pag gano'n nila pa kanan, yun na yung kagad yung Tingnan nyo sa mapa nandun, ang lapit lang. Yung Philistine, yung Kanaan nandun lang. Pero dahil yung puso nila kilala ng Diyos, itong mga to ay mareklamo, matigas ulo, mareklamo, mga manunuba, sasabihin peculiar nation, a holy nation. No, it's not. Hindi. Sa una pa lang, gano'n na nangyari. So yung mga tao, nandun na sila pinalakad ni Moses sa desert, nakarating sila sa Mount Sinai. Nalunod na yung mga Egyptian. Ibibigay na ng Diyos yung 10 Commandments. Sabi ng mga Israelites, ayaw namin na magsalita ang Diyos sa amin, gusto namin ikaw, Moses. They rejected God. Dahilan lang nila si Moses, kunyari. Kaya sabi rito, nandun sila. At makikita natin dito sa Biblia, ano sabi? Moses, tinawag na Diyos si Moses sa 32 verse 7. And Exodus 32 verse 7. And the Lord said unto Moses, Go thee down, for thy people which thou broughtest out of the land of Egypt have corrupted themselves. They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made them a molten calf, and have worshipped it, and have sacrificed thereunto, and said, This be thy gods, O Israel, which have brought thee up out of the land of Egypt. Nagalit ang Diyos. Yung mga dinala mo yun. Nagpakasama. Gumawa ng molten calf, yung gold, and then they worship it. Yung 4 commandments ng Diyos, sinira kagad nila. 4 commandments, they worship it, yung calf. And then, you know what happened? They broke the 6th commandment for humanities, para sa tao. They corrupted themselves. Alam niyo kung anong ginawa? Kung bakit ang Diyos ay hindi pinatawad yung mga gumawa. Di ba they offered sacrifice dun sa golden calf? Wala naman silang dalang mga animals para i-sacrifice. Alam niyo kung anong sinacrifice nila? Sanggol. Baby. Kasi ayun ang nakikita nila sa Egypt
Lost na sila, lost. Kasi wala pang Old Testament, wala pang Bible, wala si Moses. Isa lang bata na pinaanod dun sa Nile River at inampo ng prinsesa, anak ni Ramses, yung the original Ramses first. Wala sila. Lahat ng kasamaan ginagawa ng mga Israelites na yung for 400 years doon mismo sa Goshen. So, they worship idols. Itong mga tao na to na nilabas ni Moses. They worship and offered their children to Moloch, the god of Canaan and the god also of Egypt. Iba lang ang pangalan doon. So, yung bata, yung mga sanggol, nagpaapoy sila dun sa calf na yun, tapos sinunog nila. Yun na nangyari dun. Ang sabi ng Diyos nagpakasama sila itong mga tao na to. Hindi lang yun. Nagpakalasing. Ano ba meron dun sa ano na yun? Alam niyo to, dun sa Mount Sinai, meron mangilang-ilan na mga tumutubong mga tulad ng binanggit ko, yung reed. Kasi normal yun dun sa lugar na yun eh. Hanggang Iraq yun, hanggang sa merong river, yung fresh water ang dinadaanan. Ang ginagawa nila, they is scavenging also cactus, yung mga cactuses, yung bunga nun, parang kombucha, ginagawang drinks. Ginagawa nilang, pine-ferment niya, ginagawa nilang alak. Yung ginagawang alak yun, yung cactus, yung bunga. Pagkatapos, dun sa desert na yun, dun sa Mount Sinai, meron din tong agave plant. Kahit sa Arizona meron eh. Sa mga may desert agave, magtataka kayo bakit normal yan sa mga tumutubo sa mga disyerto. Yung agave, hukayin mo yung gitna, tapos kuha ka ng tasa sa hulukin mo, may tubig lagi yun, na-peppermint yun. Agave plant. Gumagawa sila nun. Nag-i-scavenge din sila ng anumang pwede nilang gawin doon, gamitin. Nakakakuha sila ng mga beehive. Hinahalo rin nila yun sa paggawa ng alak at iba pa. Pero ang Diyos, patuloy pa rin sa pagdadala ng sa kanila, yung pagkain. Yung mana, yung mga ganyan. Pinapakain pa rin sila ng Diyos doon. At yung mga tao doon sa kanila, kasi yung pinaka-Red Sea talaga sa likod nila, lalakarin nila kung ilang miles yun. At meron din sigurong mga nanguhuli ng isda doon. Ibig sabihin, hindi sila pinababayaan ng Diyos. Pero, nung sumamba sila sa Diyos-Diyosan, nagpakalungo sila, gumawa sila ng kasamaan. At hindi lang yon, nakipagtalik ang mga Israelites sa mga babaeng hindi nila asawa, nagswapping ng asawa, lahat ng kasamaan. Swingers. Lango sa alak eh. Lango sa mga kung ano-anong mga maaring meron pa tinatawag na parang droga doon eh. Dahil pwedeng mabuhay yung ron eh, yung mga kung meron ng hashish doon, yung marijuana, baka meron. Pero hindi man sinabi ng Biblia, pero maraming mga drugs doon na pwedeng yung mga halaman na nagbibigay ng hallucination sa kanila. Tulad ng yung poppy, yung ginagawang drugs. So, makikita natin na yun ang naging kasalanan nila. Kasi nakita ni Moses naging mga harlots yung mga babae, yung mga asawa ng iba, dahil lasing sila sa kawalangyaan nila, nagpapalitan sila ng mga asawa. Lahat, ultimo kahit yung mga kadalagahan doon, lalasingin nila for 3 months, isipin nyo yun na marami na silang naipon ng mga alak nila o ano man yung mga gagawin nilang pang selebrasyon. Kasi akala nila namatay na si Moses.
Nagpakasama sila. Napakasamang. Kaya iniisip ko nung bakit sasabihin ito ay holy nation. A peculiar people. Israel, a holy nation. Sa isang pagkakataon, itatapi ko yung ano. Yung mga Jew ngayon dyan sa Israel, maraming magagalit na naman sa akin yan eh. They were convert Jews. They were Sakaris and Ashkenazi Jews na galing doon sa Asia Minor na mga nomad Turkic people na nag-travel nung 8th century AD papunta dun sa lampas ng Caucasus Mountain. Nagpunta ron at nag-build sila ng kingdom nila na Khazars. Now, Ukraine. At sila yung kumalat din doon at nagpunta rin yung iba sa sakop ng Russia. At yung iba nagpunta ng Poland. Nag-stay sila ron. Yung Muslim invaders, hindi nila na-invade yun. Kasi yung mga Khazaris, they've been helped by the Russian. Yung wala pang Russia noon talaga. Rus ang tawag, Rus. Rosh sa Bible. Nagtulungan sila para hindi sila masakop. At lumalaban yung mga converts na yan. Mga Turkic people din yun. From Anatolia, which is Turkey. Pagkatapos, yung mga converted na yon sa Jewish religion, dahil sa business, kasi nakita nila successful sa business mga Jew, nagpa-convert sila. Hanggang sa nakuha nila yung kayamanan ng ibang Jew. Umalo na sila. Meron napunta na ng Germany, hanggang sa dumating na yung World War I, World War II. Yun talaga ang ano yan. Kaya yung mga Jew na nandito sa Israel, kita yung iba itsura nila. They were Ashkenazis Jews, Ashkenazis and Khazaris. Ang tunay na Semite, ang complexion nila ay brown, dark brown to dark skin. Yun ang skin tone talaga nila. Yung mga tao dyan sa mga Syria, yung mga ano, tulad na sinabi ko, nasakop sila ng Greece, ng Romans, so mga puti na yung ano nila, di ba? Yung mga Arabo, halimbawa sa Jordan, sakop din sila ng Great Britain, ng France, kumalat yung lahi doon. Either by rape or by love. Kumalat na doon. Pero ang tandaan nyo, yung 10 tribes of Israel, until now, they're gone. They're missing. Sabi ng Panginoon, hanapin ninyo. Pero, nung sa panahon ng unang pagkatapon ng Israel, yung 10 tribes, tinapon sila doon sa Assyria, sa northern part. Doon sa Danube River. Yung Danube River. Kung mahahanap nyo. Yung Danube River, ipinangalan yon sa isang tribo ng Israel na itinapon doon, si Dan. Yung angkan niya, tumawid ng Caucasus Mountain. At kumalat din doon sa parte na yon na now is Ukraine. Kumalat din doon. At yung iba nakarating na sa tinatawag na Eastern Europe, doon sa papuntang mga Sweden na rin, ganun. Eastern. Yung ibang tribe, na 10, mangilan-ngalan sa kanila, unting-unting nakakabalik sa Israel noon. Nung ang Assyria ay natatalo na ng Babylonia. Assyria, mga Aramaic ang salita doon. Yung Babylon, yung mga Iraq ngayon, ay sila naman. Kinuha nila yung yung ibang tribo, yung 2 tribes of Israel, Judah and Levites, dinala sa Babylon. Tapos yung Babylonia tinalo ng Iran, ng Persia, at
Yung iba dinala doon sa Persia, doon sa Iran at pinalaya. Makikita natin, may mga nagbabalikan din sa Israel. Mangilan-ngilan, yung mga sinaunang tao nakabalik doon. Kaya yung ibang mga pinagpapapatay ng modern Israel ngayon, di nila alam kamag-anak nila yun. Yung iba, nagpuntahan doon sa now Gaza. But the thing is, they've been converted to Islam. Yung mga Jews. Kasi ang mga Jew kasi, they rather live than die and without anything na maibigay sa mga anak. May mga Jew sa panahon ng Spain, yung Inquisition, they could be converted to Catholicism by force. Ganyan sila. Kaya yung tribes ng Israel, 10 tribes, majority of them are gone. Panahon ng Panginoon Kristo, may mangilan-ngilan nakabalik. Tulad halimbawa ni Ana sa lipi ni Asher. At hindi lang yun. Maalala si Apostol Pablo from the tribe of Benjamin. At yung iba from the tribe of Naphtali. Yung iba lang nakabalik, hindi lahat nakabalik. But majority of the people ng Israel, 10 tribes of Israel, and Levites and the tribe of Judah ay nawala. Yung sinasabi ngayong Jew, kaya tinawag silang Jew, Yehudi, galing sa tribe ni Judah, Yehuda, kasi yung Levites tsaka yung tribe ni Judah ay laging magkasama yan. Pero yung mga unang mga nagbalikan, dahil lang konti lang sila, pero ang mga Romans ang ginawa lang Judah. And then wala nang Israel eh. Kaya Yehudi, Yehuda, sila yung Jew. Pero actually, most of them are white. So they've been Khazaris, either Ashkenazis and Khazaris, mga converted. Sinabi na Apostol Pablo, hindi ba marami na convert sa parting Macedon o mga Jews na convert sa Jewish religion. So babalik ako dito sa divorce. Yung mga tao noon ay gumawa ng kalapastanganan sa Diyos at sa tao. And ang sabi ni Moses, Exodus 32 verse 26, Then Moses stood in the gate of the camp and said, Who is the Lord's side? Who is the Lord's side? Sino ang panig ng Diyos? Let him come unto me. Naglapitan yung maraming tao. All of the tribe or the sons of Levi gathered themselves together unto him. Si Moses kasi ay mula sa tribe ni Levi. Kaya yung mga katribo niya, lahat ay naglapitan. Sino ang panig sa Diyos? Mga tribe ni Levi, mga kamag-anak ni Moses, of course. And verse 27, And he said unto them, Thus saith the Lord God of Israel, Put every man his swords by his side, and go in and out from gate to gate throughout the camp, and slay every man his brother, and every man his companion, and every man his neighbor. And the children of Levi did according to the word of Moses. And there fell of the people that day about 3,000 men. 3,000 men yung nakot in the act ni Moses na sumasamba doon sa golden calf at nag-celebrate, nag-sacrifice ng sanggol at hindi man nilagay sa Biblia but what they did. Ganong kada pag nag-celebrate sa isang calf, someone should sacrifice first yung sanggol. At nakita niya na nagkakaroon na ng sexual immorality nandun. Yung mga may asawa, itutulak yung asawa niya sa iba, tas kukunin yung asawa ng isa. Nagkaroon ng kababuyan, kalapastanganan lahat. At nandun sila lango sa alak. Nakita ni Moses eh. So ang ginawa ni Moses, yung mga tao na yun, doon sa paikot ng altar na ginawa nila, nandun sila. Mga lango, mga nakahiga, natutulog, maaring hubutubad yung iba. Lahat, pinaikutan ngayon ng mga Levites. Kung sino lang ang nandun sa encampment na yon, doon sa gitna ng na yon, ang sabi ng Diyos kay Moses, destroy them all. Pinatay ng mga
Levites yung mga nagkasalang yan. Maaring iba sa kanila, kakilala, kaibigan kita, best friend kita, tinatalo mo pala yung asawa ng isang best friend ko rin. Eto sa'yo. So, makikita natin dito, ang sabi, and the children of Levi did according to the word of Moses and fell of the people that day about 3,000 men. 3,000 katao, babae at lalaki. Ang gumawa ng kalapastanganan palang ganun. So sa 600,000 men, 3,000 ang namatay sa kamay ng mga Levites sa utos ni Moses. Nakita ni Moses na yung tinatawag na pangangalon niya, kung laging gagawin ng mga Israelites ito, ay mauubo sila. Kasi papatayin ng papatayin Di ba? Papatayin ng papatayin Ang ginawa, siyempre, humihingi ang katulad ni Moses sa Diyos ng advice. And then, Moses, nagkaroon siya ng idea na from God, divorce. There should be divorce. Kapag may gumawa ng kalapastanganan sa asawa niya o hindi niya nagustuhan, divorce. Ito yun, halimbawa. Makikita natin dito na sa Ezekiel 18 verse 4, the soul who sins shall die. Kada magkakasala ang tao ay dapat mamatay. Because if we commit sin, tandaan ninyo, that's why I said if we, kasi sa panahon nila na iba sila, sa ngayon sa atin, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, there's someone will gonna die inside. Our Lord Jesus Christ. Sa iyo mga Kristiyano. Parang sinabi ng Apostol Pedro na muli ninyo ipinako ang Panginoon kung gano'n ang gagawin ninyo. Na muli kayo magkakasala. So dito, huhugutin ko kayo palayo doon sa Mount of Sinai na pinagmulan ng divorce. Dahil nakita ni Moses na it's not gonna stop these people to commit adultery. What we have to do now is make a law, the law of divorce. That's what God wants Moses na ikalat sa mga tao. At makikita nyo sa Exodus, sa Leviticus, Deuteronomy, yung mga iba't ibang klase ng divorce. Marami mga grounds for divorce. Tignan muna natin dito si Jesus Christ sa Matthew chapter 19 verse 3. Basahin ko lang ng konti yun. Ang sabi rito sa Matthew chapter 19 verse 3, the Pharisees also came unto him, tempting him, ulitin ko, verse 3, Matthew chapter 19, the Pharisees also came unto him, tempting him. Tinutokso nila ang Panginoon, sinusubukan. Hindi lang pala si Satanas ang nanunukso sa Panginoon, pati mga Pharisees. The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Put away ay tulad ng sinabi ko sa inyo na divorce or shalak. Kerotuth, shalak. Yan ang mga katawagan sa divorce. Naayon ba na i-divorce ng isang lalaki ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan? Verse 4, Jesus answered, and he answered and said unto them, have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female? Tandaan ninyo, yung binanggit ng Panginoon sa Genesis ay hinango niya ang naging kapalaran ni Adam and Eve. Unang-una, ang divorce ay ginagawa lamang ng babae at lalaki. Babae at lalaki.
Ang sabi, God made them in the beginning, male and female. Paunang salita ng Panginoon, niliwanag niya na ang kasal ay nangyayari lamang sa babae at lalaki. Hindi sa lalaki at lalaki, hindi sa babae at babae. At ang divorce ay mangyayari lamang sa babae at lalaki, hindi sa babae at babae o lalaki at lalaki. Malinaw. Ngayon, sabi ng Panginoon, verse 5, and said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, they twain shall be one flesh. Ito, ang linaw na sinabi ng Panginoon. Ito ang kasalmunan, pinaliwanag niya. Ang lalaki at ang babae, iiwan nila ang kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagmamahalan nila. Kakasal sila. Nagiging one flesh na sila. Because the woman and the man will cleave to each other. Nagiging isa. Kaya nagiging si Mr. Halimbawa, Mr. Ano ba maganda yung apelyido? Mr. Santos, Mr. and Mrs. Santos. Isa lang Santos na lang yung apelyido Kaya pinaliwanag ng Panginoon yan. Kasi, para hindi siya ma-misinterpret ng mga Pharisees. Kaya sabi, verse 6, wherefore they are no more twain. Hindi na sila dalawa, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. Dito nagkakaroon ng misconstrued, misinterpretation ang maraming so-called Christian. Diba sabi ko sa'yo bro, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalay ng tao. Una, how did you know na pinagsama sila ng Diyos? How did you know, people, mga nakikinig, na ang ikinasal ay kalooban nila sa bawat isa? Merong ikinakasal, pinagkasundo. Merong ikinakasal, pambayad sa utang. Merong ikinakasal dahil napikot. Anong ibig sabihin nito? Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao. Meron palang tunay na pagmamahalan ang babae at lalaki. Ang Diyos ang nagsama sa kanila. Hindi sila pinagsama ng Diyos dahil sa tinatawag na lust of the flesh o kamanyakan. Pwedeng sabihin ko na sa Tagalog naman talaga kasi nasa Bible din yun O kalibugan. Dahil nalilibugan ka sa babae, kaya pakakasalan mo. O yung babae sa lalaki. Dahil gustong-gusto mo yung physique niya, yung pangangatawan niya, yung ngiti niya, physical attraction. Pinagsama ba ng Diyos yun? Jesus Christ, ang sabi ni Jesus Christ, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalay ng tao. Ano yung pinagsama ng Diyos sa bawat isa? Kapag ang isang lalaki, worshipper ni Jesus Christ, at yung babae na nakilala niya, minamahal niya, ay worshipper, pinagsama sila ng Diyos. And they respect each other's body. Na yung babae na yon ay inirerespeto niya nang gusto niya sa babae na yon, dun i-build ng lalaking Christian o mananampalataya ang pamilya niya. Hindi dahil ginawa niyang parausan yung babae at nabuntis at nagkasubuan na kinakailangan magpakasal. Hindi pinagsama ng Diyos yun. Yun ang tatandaan ninyo. Paano nyo malalaman na pinagsama ng Diyos dahil ikinasal ng pare, ikinasal sa west, ikinasal ng pastor, ang preacher? Pinagsama na ng Diyos yun? Pag-isipan yun. Jesus Christ said, ito kasi ginagawa si Ramplaka ng iba. Kita nyo, walang divorce. Jesus Christ said na ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao. Sinabi ba na huwag paghihiwalay ng tao? Sinong tao yun? Officiating minister o magsasay ng divorce paper nyo? Hindi. Huwag paghihiwalay ng tao. Ano yun? Huwag paghihiwalay ng alin? Saan ba dapat magkaroon ng grounds of divorce sa Bible? Sa Old Testament lalo. Basahin natin. Verse 7 ng chapter 19 ng Matthew.
They say unto him, Why did Moses then command to give our writing of divorcement, meaning certificate of divorce, and to put her away? He said unto them, Moses, verse 8, Moses, because of the hardness of your hearts, ito yung nangyari doon sa Mount Sinai, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives. Suffered you. Kaya kayo nagdusa. Kaya nagdudusa yung mga mag-asawa o yung mga Israelites sa ganito ay dahil katigasan ng inyong mga puso. Saan ang simula? Doon sa Mount Sinai. Nung makipagsiping ang mga babae at lalaki sa hindi nila asawa. Because of the hardness of your heart, suffered you to put away your wives. But from the beginning, it was not so. Sa pasimula pa lang, walang divorce. Since nangyari ito dahil sa katigasan ninyong puso, dahil toxic ng bawat isa sa inyo, yung babae nangangabit, yung lalaking asawa niya nangangabit sa iba. Kaya sabi, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng kabit, hindi ng tao. Sinong tao yun? Di mga kabetski. Pasensya na kayo sa terminology ko kasi marami ako naririnig na ganun yan eh. May labski ko yan. Sino? Yung kabetski ko. Kabit pala. So, pinaghihiwalay ng ibang tao yung sa pagsasama ng mag-asawa. Dahil sa ano? Kamanyakan. The sexual immorality dahil sa covetousness. Nasa Ten Commandments. Yung covetousness. Nasa Ten Commandments. Yung adultery. Jesus Christ said, idiniin niya pa, para magkaroon tinatawag na adultery in the mind, it's considered sin. Ang sino man tumingin sa isang babae na hindi mo asawa, na lustful, merong lust, he committed what? Adultery sa mind niya. Naging broad yung kala nyo. Ngayon, i-apply natin sa modern time. Ang sino man tumingin sa Facebook o sa social media na may pagnanasa sa isang babae, nagkakasala sa alin? Sa alin? Cyber sin. Doon na. Sin pa rin. Adultery and immorality. That's why Jesus Christ said, sa pagdating niya, meron kaya siyang matagpo ang may pananampalataya pa sa mga tao? It's tough, right? But Jesus Christ said, if you love God, you have to love your neighbor as yourself. You have to respect your neighbor. Hindi pinaglalaruan, hindi pinagnanasaan, at hindi pinag-iisipan ng masama. Kaya dito, sabi ni Jesus Christ, verse 9, eto na diniin niya. Jesus Christ, ang Panginoon sa Kristo, in-itemize niya ang mga grounds for divorce. Ang Panginoon sa Kristo, wala namang problema sa kanya kung mag-divorce yung mag-asawa. Pero meron tinatawag na dahilan sa pagdi-divorce. Na ay yun din ang mga sinabi kay Moses ng Diyos. Kaya sabi rito, verse 9, chapter 19, Matthew, and I say unto you, whoever shall put away his wife, except it be for fornication, dahil sa fornication, and shall marry another, bigamy, dahil nagpakasal pa rin sa iba, committed adultery, nangalon niya, nag-one night stand sa ibang babae o sa ibang lalaki, committed adultery, and whoso marrieth her which is put away that commit adultery. Kahit ang isang mag-asawa nagkaroon ng legal separation at meron kahit binata na nanligaw sa may babaeng may asawa na yon at nagsama sila, they commit both adultery. Maging yung babae, kahit yung babaeng dalaga ay nakisama dun sa lalaking may asawa na legal separated, ay they both committed adultery. Kaya sabi rito,
Lalong humigpit sa Panginoon eh. Kaya Panginoon sa Kristo, lalong dumiin eh. Kala nyo? Na ang sin of adultery that will lead soon for a divorce, nagkaroon na ng epekto, hawa-hawa na kung sino-sino ang tatamaan. Kaya sabi ng mga disciples sa kanya, verse 10, Matthew 19:10, his disciples say unto him, If that the case, or if the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. Kung ganyan pala aabutin ng lalaki sa asawa niya, mabuti pang hindi na pala mag-asawa. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, but he said unto them, all men cannot receive this saying. Hindi lahat ng lalaki o babae na matatanggap yung gano'n, wag na lang mag-asawa. Meron kayong mamahalin, tandaan ninyo. Yung mga dalaga at binata. Meron kayong pakakasalan na talagang mahal ninyo, pero dapat yung lalaki na yun o yung babae na yun, he or she is a worshiper of the Lord. Gaya ninyo. Huwag kayong kukuha na sinusumpa si Hesus Kristo at ang pagkakilala kay Hesus Kristo ay tao lang, anghel lang, at nilikha lang ng Diyos, pero hindi Diyos, ay huwag kayong magpapaligaw sa ganon. Hindi ako may sabi na kundi yung Bible sabi, Apostol Pablo rin, na huwag kayong makipamatok sa hindi inyo kapananampalataya. Pero, kung naghahanap kayo, kasi ang mga kababaihan ngayon, naghahanap sila, mayroon silang tinatawag na list, wish list. Gusto ko, Lord, pogi. Lord, gusto ko tall. Kahit hindi dark, pero kung dark okay lang. Pero kung white o fair ang complexion, pwede na po. Gusto ko, Lord, may trabahong maganda. Gusto ko, Lord, yung mahilig sa pagpapalaki ng muscle. Gusto ko, Lord, yung matalino. Gusto ko, Lord, yung ako lang talaga lagi niyang kasama, kausap, tsaka inaalagaan niya ako. Lord, ibigay niyo po sa akin yun. Opo, hindi po ako nagbibiro. Maaalala nyo, meron bang babae sa mga list niya na sinasabi, Lord, ibigay mo sa akin, ay ang worshiper mo, believer mo, at siya ay matatag sa pananampalataya sa iyo, Lord? Meron ba mga babaeng gano'n ang naipapanalangin nila o hinahanap sa isang lalaki? Bibihira Makakita lang ng pogi. Alam niyo yung mga poging ganyan, nakakita lang ng pogi. Sa mga kababaihan, mga dalaga, kapag ang basehan nyo sa inyong paghanap ng magiging kasama sa buhay at magtatayo ng pamilya ninyo ay dahil pogi lang. Pogi. Wala kayong kadala-dala. Alam nyo, ang mababayo ko sa inyo ay paghandaan niyo yung magiging divorce nyo. Pogi, sabi niya. Alam niyo, mga kapatid, sinasabi ng iba na, bakit nga ba walang divorce sa Pilipinas? Eto, bigyan ko kayo ng heads up. It's a heads up. Ang mga magnanakaw na politiko sa Pilipinas, mga Filipino politician who keep on stealing money from the people's taxes o government funds. Makikita niyo laging bago asawa, di ba? Alam niyo kung ano ginagawa nila? They don't get married sa Philippines. They go to Thailand, Singapore, Hong Kong. May mga divorce dyan Pwede silang magpakasal dun kung marami-raming nanakaw o talaga magnanakaw talaga, batikan sa pagnanakaw sa politics, they go to Nevada. Yung mga madadali pa, hindi lang Nevada, they can go to Los Angeles kasi madali kasal dun kahit
Tourist ka lang, ayun ang sinadya mo, magpakasal eh. They go to Washington, D.C., pwede na rin, marami din doon. Any parts of the U.S. Papakasalan. So, sa batas sa Pilipinas, they acknowledge yung kasal ng isang tao o ng dalawang tao na yon sa ibang bansa. Right? Kaya yung mga tao na yon na can afford to travel, doon nagpapakasal sa ibang bansa. Kung medyo konti lang budget mo, punta ka Indonesia, pwede ka ikasal doon kasi may divorce din sila. Punta ka halimbawa ng Malaysia, meron din may divorce din dyan. Thailand, yan, lalo na yan, may divorce din dyan. Taiwan, may divorce din dyan. Kahit hindi sa simba, kahit doon sa gobyerno nila, doon sa ano. Ang mahalaga, meron kang paper. Ngayon, pag hindi na kayo nagkasundo ng napakasalan mo, madali na silang makawala sa divorce. Sa pagkakasal nila, pupunta lang doon, magpapal ng divorce, babalik sa Pilipinas, ipapasa doon sa gobyerno. Oh, eto, divorce na kami neto. Ganun ginagawa ng mga artista. Kaya makikita nyo, marami sa Bureau of Immigration, doon sila nagpupunta sa Thailand. Yung mga mapira-pira ay pumupunta sa US. Yung iba sa Australia, yan. May New Zealand din. May divorce din doon. Lahat. Pero yung mga pobreng Pilipino na nasa Pilipinas lang, nang kinikita sa isang araw ay less than 500 pesos, paano sila magkakaroon ng divorce? Wala. They don't have any chance. Pero yung mga mayayaman, hindi nagpapakasal sa Pilipinas yan. Oh, come on. Hindi sila nagpapakasal. Doon sila pupunta sa ibang bansa. Para pag hindi na sila nagkasundo, may divorce, pakikita lang, ayun ang loophole ng batas ng Pilipinas sa mga Pilipino. Kapag mahirap ka, wala kang divorce, magdusa ka habang buhay. Pero yung mga pare, bakit ayaw nila ng divorce sa Pilipinas? Because they were hypocrite. Gusto nila ang mga Pilipino ay mapunta sa impyerno, lalo mag-suffer. Sinasabi, hindi naman mga Bible believers yan mga pare. Isabi kasi ng Biblia, walang divorce. Sinabi na nga ni Kristo ng Panginoon pwede mag-divorce, pero ang mag-asawa doon sa babae na hiwalay at ikaw may asawa, nangangalo niya ka pa rin. Ang diniin ng Panginoon dito is about adultery. And He allowed divorce because Moses wrote it, yung certificate of divorce kung paano gagawin. Jesus Christ He doesn't even encourage celibacy. Si Jesus Christ. Kaya sinasabi ng ibang mga pare, nako, walang divorce sa Pilipinas, magmadre ka na lang, sister. Tinuturoan mag-celibate. Celibacy. Tapos ikaw, pare, ang lakas mo magnasa sa mga madre. Come on, father. Kala mo hindi alam na maraming Pilipino yan. Di ba? At sa ibang mga ministro ng ibang relihiyon. Anong ginagawa nila? Yung mga babae, ligate. Yung mga ministrong babae, ligate. Kahit sino tumira sa kanila, hindi sila mabubuntis. Yung mga lalaki din, ganun. Pinuputol na yung para hindi makabuntis. Ganun na nangyayari niyan, kala niyo. So Jesus Christ, He doesn't even encourage celibacy after divorce. But He said to them, all cannot accept this saying, but only those to whom it has been given. It's a gift. Yung hindi ka na mag-aasawa after divorce, it's a gift. It's kinakailangan ka na sa spiritual. Tandaan niyo, wag kayong mag-aasawa. Kayo mga Kristiyano, wag kayong mag-aasawa na dahil pogi pero hindi Kristiyano. Kung Kristiyano mababaw, baby pa. At hindi lang yun, walang paninindigan. Kahit Christian na nga, minsan, Mama, anong baon ko? Ano pa yung makananay? Hindi makananay. Yung batugan.
So dito makikita natin dito, eto isa lang to sa mga maraming kadahilanan kung bakit ang divorce ay dapat pinapahintulutan. Eto, Deuteronomy chapter 24. Hindi na ako babasa ng napakarami kasi sabi ko nga sa inyo nung una, kalat-kalat yan. Sa dami niyan, napakarami at baka tayong lahat ay abuti ng napakatagal sa pagpapaliwanag dito. Deuteronomy 24. Verse 1 muna. Ang sabi, when a man hath taken a wife, kapag ang isang lalaki nag-asawa, pinakasalan siya and married her, and it come to pass that she find no favor in his eyes. Biglang nagbago tingin mo. Nakakita ka ng something sa babaeng pinakasalan mo. Because he had found some uncleanness in her. Sabi, ang sa lalaki nakita niya na mayroong uncleanness sa babae. Lalawakan ko explanation niya maya-maya. Ang sabi rito, and then let him write her a bill of divorcement and give it in her hand and send her out of his house. Kapag ang lalaki, nakita niya na mayroon uncleanness sa babae, mayroong ginagawa na palihim. Hindi mo alam. At nalaman mo. Mag-send ka na ng divorce. Sabi sa Biblia rito. Ito pang uncleanness. Kapag na-discover mo, pinakasalan mo nung una Hindi mo alam, ugali niya pala burara. Uncleanness Hindi naliligo, hindi naguhugas ng sarili niya. Hindi maayos sa bahay. As in, bulagsak, tamad. Hindi nagsusuklay ng buhok. Ni ang baho ng kilikili tsaka hininga. Hindi mo matatagalan yan Yung sinasabi ng iba na pinakasala mo dapat magsama kayo sa hirap at ginhawa. Sino may sabi noon? Ang Diyos ba? Mga pariho? Mga Katoliko? Mga Katolikong pare. Bigay sa'yo ng Diyos yan sa hirap at ginhawa till death do us part. Pinanumpa pa rin sa Alam niyo, walang forever di ba? Alam na mga pari yan mga madre. Yung mga pagmamadre nga may katapusan yung pagsiserve nila pagkatapos mag-aasawa na sila. Yung mga nagmamadre. Yung mga pare hindi na kinakailangang umalis sa parokya kasi laki kinikitan nila ron. Mambubuntis na lang ng ibang babae yan. Sabi ko nga sa inyo, marami akong kilalang ganyang paring Katoliko Pumupunta pa nga doon sa yung sabi ng nanay niya, huwag niyong gabalain yan. Bakit may babae sa loob ng kwarto? Sabing ganun. Nagtitirahan sila ron, yung sekretary ng pare. Kasi, kapag nag-asawa ka, hindi ito lifetime. Either isa sa inyo mamatay, magkasakit, at yung isa sumusuko na sa buhay. Yung sinasabi ng mga pare na sa hirap at ginhawa, sa hirap at ginhawa. Yung asawa mo, na lalaki, naging adik, sakit sa ulo, hindi nagtatrabaho, nananakit pa, adik. Sa hirap at ginhawa, anak. Diba, yun ang pinanumpa mo? Forget about those! Kasi, you're endangering your spirit, your soul, kasi nga, kapag araw-araw mo nakikita ang ganon, nadidepress ka, nahihirapan ka kung ano na lang iisipin mo siguro, baka magpakamatay ka. Kaya divorce is a must. Kaya sabi rito, kapag ang lalaki ay nakakita na uncleanness sa babae, hindi lang yung dahil hindi naliligo, kundi talagang vulgar, matabilan dila, madaldal, daldalera, chismis dito, chismis doon, 3 o 10 espiritu ng marites ang nasa kanya. Hindi ba?
Hindi ba't kayo'y mauuyam o mauulay o magsasawa, mga kalalakihan? Kaya divorce ang hinihingi ng mga tao. Divorce also happen kapag merong violent behavior ang isang lalaki o isang babae sa bawat isa. Uncleanness ang tawag rin to. Kaya si Moses, nagreklamo na rin siya sa Diyos Sa Biblia, Numbers chapter 11, verse 1 hanggang 35. Mababasa niyo ron. Nahirapan na si Moses kasi hindi niya kaya yung katigasan ng ulo ng mga Israelites. Tigas talaga ulo Matigas ang ulo. Kung ano yung bawal, ginagawa. Kung ano yung batas ng Diyos, ayos sundin, gusto pa yung tao. Kaya katakot na batas ang ginawa ng Diyos sa Leviticus. Ayaw nyo ng 10 Commandments lang, o ito. Napakarami nung, basahin nyo siguro maabot ng baka 100 plus Ang dami. Ultimo pagsusuot ng damit, ultimo yung gupit, dapat pabilog. Parang nilagyan ng kaldero dito, tapos ginupit na ganon. Huwag kayo magsusuot ng magkaibang tela. Ganun ba? Ang dami. Nang gusto nyo? Gusto nyo technicalities? Bigyan natin siya ng technicalities, Moses. Eto, isulat mo. Tingnan natin. Yung 10 Commandments, mga kapatid, sabi ng iba, wala nakasunod yan kasi lahat ng tao makasalanan. Meron Naalala niyo yung binatang mayaman na nakausap ng Panginoon? Ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, yung 10 Commandments, di ba? Sabi ng binatang mayaman, nagawa ko na po lahat yan. Ano pa ba kulang sa akin? Nakita ng Panginoon. Sell your possession and give it to the poor and follow me. Nalungkot siya. Minana niya yun kasi bata pa Naging tagapagmana siya. Pero hindi niya magawa. So makikita natin, kahit sinunod mo yung 10 Commandments, yung may-ari ng 10 Commandments na nag-utos, hindi mo tinanggap, useless pa rin Ang 10 Commandments ay in order to guide you to the truth of God, na si Jesus Christ ang dulo ng commandments na yun. Hindi yung other commandments ng mga Levitical, priestly, Levitical, hindi yun Only the 10 Commandments. Yun ang mga bagay na naipamuhay ng Panginoong Kristo. At siya yung pinakatuldok na dulo na nun. Na if you follow the 10 Commandments, and you will see na malapit ka sa kingdom ng Panginoon. And you have to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Kaya sabi ng Panginoon kay Moses, nung nag-complain siya, sa verse 21 hanggang 22 ng Numbers, sabi, and the Lord answered Moses, sa verse 23, and the Lord said to Moses, has the Lord's arm been shortened? Now you shall see whether what I say will happen to you or not. Maiksi ba ang kamay ko para hindi kita pakinggan? Mga kapatid, ang divorce sa Biblia at sa bagong tipan din ng Panginoon Kristo ay ganito. May mga pagkakataon na dapat magkaroon tayo ng sarili nating desisyon. Inilagay ang divorce para sa iyong kalayaan. Mas magaan sa buhay ng tao kapag nawala na yung tinik niya. Hindi natin pwede sabihin baka baguhin pa siya ng Panginoon yung lalaki. Kung hindi mangyari yun, ikaw ang unang mamatay dahil sa sama ng loob. Ganon din sa babae. Nagkakalokohan lang kayo ng asawa mo, niloloko nyo lang mga anak nyo, file a divorce. Ito dapat maunawaan ng bansang Pilipinas, ng gobyerno. Ang mga Pilipino, kailangan nila na maayos na pamumuhay at magkaroon ng tinawag na lumigaya ang buhay nila. Kapag may divorce, mas mag-iingat ang mga lalaking asawa nila kapag mayroon ng divorce. Ganon din yung mga babae, mas mag-iingat na sila. Kasi madali na silang i-divorce. Mga kapatid,
Alam natin na hindi natin pwedeng gawin ang divorce na isang pang-blackmail sa tao. Ito'y base lamang sa naging kaganapan sa buhay nila o experience. Huwag na nating hahayaang humantong sa madilim at mapait na buhay mo, na maiksi lang at nalalabing buhay mo dito sa mundo. Ayaw natin na mamuhay tayo ng mapait, puno ng pagdaramdam dahil dito. Kaya nga, sa mga dalaga at binata, kung magpapamilya kayo, ipanalangin ninyo yung lalaki na siya ay matapat sa Diyos. Siya ay mananampalataya at mananamba ng Diyos, a worshiper of God, a true believer of Christ, our Lord Jesus Christ. Tunay na believer siya, na hindi niya aatrasan ang anumang uri ng tinatawag na ups and down sa buhay. Yung mamahalin ka, dadalhin ka hindi lang sa altar ng Diyos sa pamamagitan ng kasal, kundi dadalhin ka sa masaya at mapanalangin na pamumuhay at pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Iyon ang number 1. Sa 10 utos ay nang ginawa ng Panginoon inilagay na maging malapit tayo sa Diyos. 4 na utos para sa Diyos. At bigla na lamang na magagawa natin ang mga 6 na kautusan na yun para sa tao. If we first believe in God, worship God, and serve God, mas maganda yon. Pareho kayo na iisa kayo ng Espiritu sa Panginoon. At ipanalangin nyo na man of God ang inyong maging asawa. At yung babae ay talagang siya ay worshiper ng Diyos, woman of God. Upang ang inyong mga anak ay makakilala ng lubusan sa Panginoon at lumaki sa Panginoon. Yun lamang pong nais ko sabihin sa inyo. Maraming salamat. At dito ay tinatapos ko na yung aking pagbabagi about divorce, na alam natin masalimuot yan, pero para hindi kayo makaranas ng divorce ay magkaroon kayo ng magandang ugnayan muna sa Diyos, at yung tao na pakakasalan ninyo ay talagang man of God or woman of God na tagalangit siya. Maraming salamat. Ito yung kapatid na si Brother Joseph Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. At kung hindi pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe po kayo, at pwede nyo sabihin sa ibang tao ang aking YouTube channel ito. God bless inyo lahat. To God be the glory in Jesus' name. Everybody say amen and amen.